Ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi, ang title ay The Power of Confession. Okay, sabi nga po, lagi nating madalas naririnig natin that life and death is in the power of tongue. No? Yun ay mababasa natin sa aklat ng Kawikaan o Proverbs. At naniniwala tayo na powerful kung ano yung mga binabanggit ng ating mga labi. Ako po personally naniniwala ako at tatry kong i-convince kayo mula dun sa mga verses na pag-uusapan natin ngayon na napaka-effective, mga kapatid, sa ating mga ipinapanalangin yung confession natin. Okay? So, yung power of confession na pag-uusapan natin ay related po at applicable siya sa pananalangin natin. Na naniniwala po ako, mga kapatid, na kung tayo ay merong pananampalataya kapag ikaw ay naniniwala at lubos yung pag-asa mo sa kakayanan ng Panginoon na ang Panginoon ay sasagot sa ating mga panalangin, isa po sa mga manifestations na talaga tayo ay lubos na naniniwala at nananampalataya sa Panginoon ay yung kino-confess natin. Kung ikaw ay isang Kristiyano na mahilig kang manalangin, yan, thank you Lord. Magandang bagay po na lagi tayong nananalangin. Pero isang bagay po na ituturo pa natin ngayong gabi na bukod sa pananalangin na magandang i-practice po natin ay yung pagko-confess. Kung ano yung pinagpe-pray natin, i-confess po natin. Amen? O sige, pag-aaralan na natin. At iyo po ay mababasa natin, ang ating biblical reference ay mababasa natin sa Roma chapter 10, verses 6 to 10. Okay? Roma chapter 10, verses 6 to 10. Ngunit sinasabi ng pagiging matuwid na batay sa pananampalataya ang ganito. Huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit? Ito ay upang ibaba si Kristo. Okay? Yun daw pong mga mananampalataya, okay, ay sila po ay tinatawag na matuwid. Okay? So tayo po, lagi na natin itong mini-mention at kina-clarify po natin na ang mananampalataya, ang tingin ng Panginoon sa atin na sinasaad sa Biblia, tayo po ay mga matuwid. We are righteous. Okay, ulitin ko po, although nasasabi ko na ito noon for sake po ng ating mga ngayon lang ito maririnig, kapag ang isang tao ay nanampalataya sa Panginoon, nagiging righteous siya. Hindi dahil sa kanyang mga ginawa, yung tao, okay? Naging righteous siya dahil nanampalataya siya sa Panginoon. Kaya yung righteousness natin ay hindi yun dahil sa ating pagsisikap, kundi dahil yun sa kabutihang loob ng ating Panginoon. At yung righteousness po, kasi kapag sinabi natin, matuwid tong taong to, righteous tong taong to, ang measurement agad natin ay yung kanyang mga gawa, yung kanyang mga ginagawa. Pero yun nga po, sa Biblia, napakabuti ng Panginoon. Ang isang tao ay nagiging matuwid, hindi dahil sa kanyang mga gawa, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Kasi, ang righteousness, ang biblical righteousness is not hindi puro mabubuting gawa. Hindi ko po sinasabi na hindi righteous yung paggawa ng mabuti. Pero yung initial righteousness, yung gift na tinanggap natin, yung gift of righteousness na tinanggap natin is right standing. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng tamang posisyon sa Panginoon. Ano yung posisyon natin? Naging mga anak tayo ng Diyos. Ano yung unrighteous position natin noon? Dati tayong kaaway, dati tayong malayo sa Diyos. Pero nung nagkaroon tayo ng pananampalataya, nung ipinangaral sa atin ang tungkol sa Panginoon, nanampalataya tayo. Wala ka pang ginagawang tama, nanampalataya ka pa lang, pero itinuring na tayong matuwid. Ibig sabihin, mula sa malayo tayo sa Panginoon, inilapit tayo ng Panginoon sa Kanya. Okay, mga kapatid, lagi nyo tatandaan po yun. Ang righteousness, ang pagiging matuwid ay hindi ito hindi ito tumutukoy lagi sa mabubuting gawa. Because yung original word na righteousness is right standing with God. Nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. At yung tamang relasyon sa Panginoon,
nagdudulot yun, nagbubunga yun, nagmamanifest yun. Okay? Kaya yung dating magbubuting gawa na hindi natin kayang gawin dahil malayo pa tayo sa Diyos, nagagawa natin. At yung ding mga masasamang bagay na ginagawa natin, nare-realize natin na ay mali pala yun. Bakit? Kasi nga napalapit na tayo sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na ang isang taong matuwid dahil sa pananampalataya ay hindi na magkakasala. Lahat ng tao po magkakasala pa rin, matuwid at hindi. Pero yung taong matuwid, hindi siya natutuwa kapag masama yung kanyang ginawa. Dahil malapit siya sa Panginoon, nararamdaman niya, hindi gusto ng Lord yung nagawa ko. Amen? Hindi talaga, hindi naging masaya ang Panginoon doon sa ginawa ko. Dahil malapit tayo sa Panginoon, malapit ka sa liwanag. So pag merong kang nagawa na ginagawa lang sa dilim, kitang-kita agad yun kasi nga nasa liwanag tayo. Ulitin ko, nagkaroon ang initial righteousness na natanggap natin dahil sa ating pananampalataya, nagkaroon tayo ng right standing with God. Okay? Kaya naniniwala tayo mga kapatid na kapag ikaw ay mananampalataya, may magbabago talaga sa buhay mo. Hindi pwedeng hindi. Okay? Kasi ganun ka-powerful yung relationship na inilapit sa atin ng Panginoon. Madadamay ka sa liwanag ng Diyos. Hindi pwedeng ang Diyos ang madamay sa kadiliman na dala-dala natin, no? Tayo ang madadamay sa liwanag ng ating Panginoon. Okay, ang pinag-uusapan natin dito, mga mananampalataya, tayo ang pinag-uusapan dito. Tayo ay matutuwid sa paningin ng Panginoon. Bakit? We have the right standing with God. Okay, ito daw yung daw mga matutuwid ay dahil sa kanilang pananampalataya, wag daw nilang sasabihin sa puso nila na sinong aakyat sa langit? Parang pabababain mo ang Panginoon. Kumbaga parang susunduin niya ang Panginoon sa langit. Okay, diretso natin yung ating verses Verse 7, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Kung meron ka na ipinapanalangin sa Panginoon at meron ka talagang pinangahawakan, halimbawa, example ay mahal mo sa buhay. Yung mahal mo sa buhay ay hindi pa niya sinusurrender yung buhay niya sa Panginoon. Tapos ikaw, naniniwala ka sa salita ng Panginoon. Dun sa, ang sabi ng salita ng Panginoon, kapag nanampalataya ka, ikaw at ang buong sambahayan mo ay maliligtas. Di ikaw, pinangahawakan mo yun. Kahit nakikita mo pa rin na yung mga mahal mo sa buhay, parang ayaw pa rin sa Diyos. Pero hindi, sabi ng Panginoon pag nanampalataya ako, madadamay yung buong pamilya ko. Mga kapatid, kapag nanampalataya ka mula sa salita ng Panginoon, ito ang sabi hindi ka malalagay sa kahihiyan. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi mangyari yung ipinananampalatayanan. Okay? Verse 8. Ngunit, ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig at sa iyong puso. Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral. Guys, tingnan niyo po ito yung issue ni Pablo, kaya niya ito sinulat. Ang kine-question niya, bakit kayo matutuwid? Nagsasabi pa kayo sa puso nyo na sino ang aakyat sa langit para pababain si Christ? Kasi nga, si Jesus nasa langit na, di po ba? Anong sinasabi daw nito na ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig at sa iyong puso? Hindi po talaga pwedeng paghiwalayin mga kapatid yung salita at yung pananampalataya. Okay, para mas maintindihan pa ninyo. Sabi sa verse 9, sapagkat kung ipinahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Okay? Verse 10, sapagkat sa puso ang tao ay nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Nakita niyo mga kapatid yung mga salita? Yung mga words na to. Salita, which is salita ng Diyos, tapos pananampalataya, okay? Tapos makikita rin natin dito yung puso at yung bibig, okay? So, ayan. Alam ko po para kayong nalilito, pero para mas maintindihan nyo, gagawa ako ng illustration. Okay? Bibigyan ko kayo ng mga objects na nabanggit po rito sa pinag-uusapan natin. Sa isang taong mananampalataya, yung matuwid, bakit daw sinasabi mo sa puso mo
Sinong aakyat sa langit? Ang ibig sabihin daw niya ay para pababain ang Panginoon, para bumaba sa kailaliman. Kung makikita niyo po dyan merong langit at ito po, hindi po ito pizza or hindi rin po ito pakwan. Yan po ay kasi kailaliman, kaya naghanap ako ng object na makikita yung core ng earth, di ba? So kasi ito yung issue ni Pablo dun sa mga taga-Roma. Bakit iniisip ng puso nyo, sino ang aakyat sa langit? Purposely para pababain ang Panginoon sa kailaliman. Okay, so parang ganito lang mga kapatid. Imagine niyo na lang, yung mga tao noon, magpe-pray kay Jesus Christ. Si Jesus Christ nasa langit. Ito yung issue ng mga taga-Roma na kinakausap ni Pablo. Halimbawa, tayong lahat, tinuruan tayo manalangin at tayo ay nagpe-pray. Ngayon, dahil nagpe-pray na tayo sa Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus, alam natin na wala na siya rito. Nasa langit na siya. Okay? So, habang nagpe-pray yung mga taga-Roma, meron silang iniisip sa puso daw nila na, wait, magpe-pray ako, pero sinong pupunta sa langit para pababain si Kristo, para tuparin niya yung aking panalangin? Huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit? Yun daw kasi yung sinasabi ng ibang mga nagpe-pray. Ang tanong nga, sino ang aakyat sa langit para bumaba si ang Panginoon, para tuparin niya yung ating mga panalangin? Binanggit niya yung bibig. Ang bibig at ang puso natin ay gaano ba kalayo? Ang salita ay malapit sa iyo. Nasa iyong bibig at sa iyong puso. Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral. Okay, ang iniisip ng iba, imaginein po ninyo, kunwari tayo yung mga taga-Roma, ang iniisip natin pa nagpe-pray tayo, langit at lupa, ganon kalayo. Kaya ikaw, may mapag-iisip ka na, paano nga ba mangyayari yung hinihingi ko? Ang Panginoong Hesus nasa langit. Nandito ko sa lupa. Pero, nililiyan ni Pablo, wait, basta nananampalataya ka, hindi ka mapapahiya. Kasi, tingnan nyo, nagbigay ng illustration ng Panginoon. Tingnan nyo po, para ipinantay ko yung bibig sa langit at yung puso sa lupa. Ibig sabihin mga kapatid, yung pananampalataya natin, okay, at yung katugunan ng Panginoon, hindi kasing layo ng langit at lupa. Na kapag nag-pray ka sa Panginoon, hindi ka na pwedeng mag-assign o mag-utos sa kung sino mang anghel, kung sino mang tao pa na pwede bang ilapit mo ko sa Panginoon. Hindi na yun applicable. Amen? Kasi sabi niya, kung gaano kalayo yung bibig sa puso, mga kapatid, ilang dangkal lang yan. Sukatin nyo nga po yung puso ninyo tsaka dun sa inyong bibig. Halos isang dangkal lang yan. Lalo kapag nakayuko ka, isang dangkal lang po talaga kalayo yung puso mo sa bibig mo. Ibig sabihin, mga kapatid, ang gusto sabihin ni Pablo, yung katugunan dun sa ating mga pinananampalatayanan, huwag mo isipin kasing layo ng langit sa lupa. Ang pagitan lang ng ating mga ipinapanalangin ay kung gaano kalayo ang puso sa bibig. Amen? Okay, sabi doon, sa puso ka nananampalataya. Verse 9, basahin ulit natin sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Tingnan niyo kung mga kapatid, dinifferentiate niya kung ano ang trabaho ng puso at ng bibig. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya. Sa puso po tayo nananampalataya. Dito ka naniniwala. Pero hindi pa dun tapos. Mga kapatid, ganito nga tayo nagpe-pray tayo, di ba? Tahimik lang tayo. At alam natin na yung prayer natin, kahit walang binabanggit ang bibig mo, naririnig ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon mga kapatid? Na kahit hindi ka nagsasalita, walang words na lumalabas sa bibig mo, naiintindihan ng Panginoon ng prayers natin. Naniniwala po ba kayo doon mga kapatid? So, tayo, nananampalataya tayo sa puso natin. Pero ito nga po yung hiwaga na itinuturo pa ngayon ng Biblia sa atin. Wait,
merong pang completion kung ipapahayag mo to ng iyong labi. Okay, tingnan nyo Sa puso, ang tao'y nananampalataya. Tingnan nyo, ang resulta, kapag nanampalataya yung isang tao sa puso, itinuturing na ganap, nagiging, nadja-justify. Amen? Nagiging justified siya. Ibig sabihin po, napapatawad yung kanyang mga kasalanan. At, di pa tapos, sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, ano nangyayari? Kaya't naliligtas. Kaya mga kapatid, kung inyong natatandaan, nung kayo ay nag-decide na manampalataya sa Panginoon, di ba, merong nilid tayo sa prayer ng pagtanggap sa Panginoon? Naaalala niyo po ba yon? Na may nag-share sa inyo about the Word of God, tapos tinanong kayo, kapatid, naniniwala ka ba na ang Panginoon ay nagmamahal sa iyo? Tapos sabi mo, opo, naniniwala po ako. Sabi niya, sige, gusto mo ba sabayan mo ko sa panalangin? Kasi naniniwala tayong mga kapatid na ang pananampalataya na nasa puso natin, dito magi-start yung pananampalataya sa puso. Pero nakukomplete siya kapag ine-express at kino-confess na natin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Okay, yung kaligtasan, kaya guys, naniniwala tayo na kailangan nating i-invite ang Panginoon through prayer para matanggap natin yung kaligtasan. Kasi kaya tingnan nyo, di ba nung pinag-usapan natin guys, yung mga mananampalataya, sino ba talaga ang mga believers? Ang mga believers ay hindi, maraming tao ang naniniwala sa Diyos. Amen? Pero may manifestation yung pananampalataya. At guys, isa sa mga manifestations ay yung kino-confess ng ating mga bibig, yung ating pinaniniwalaan. Hindi ko sinasabi na walang power yung prayer na pinagpe-pray mo lang ng tahimik ka at wala kang binabanggit. Pero gusto ko pong ituro sa inyo na may, kumbaga, pag tayo ay nagko-confess, na a-accelerate yung ating mga panalangin. Okay? Bakit? Kasi nga, ito po yung tinuturo ng Biblia. Okay? Isa-isahin po natin yung ating mga key points. Nabanggit natin doon na sabi doon, sa puso, mananampalataya. Ang puso po ang nananampalataya. At nabanggit po doon mga kapatid na yung pananampalataya ay nagsisimula by hearing God's word. Okay. Kapag po ako'y nag-share tapos meron kayong mga nababasang mga verses sa Bible, di ba pinangahawakan mo, yes Lord, ako din naniniwala ako. Gi-start yung pananampalataya sa puso. Pero dapat yung pananampalataya, makarinig muna siya ng Word of God. Pero syempre, dapat, paano tayo makakarinig ng Word of God? Dapat may nagpipreach or may nagtiteach ng salita ng ating Panginoon. At yun po yung ginagawa ko ngayon. Pero mga kapatid, hindi lang ako ang magpipreach kasi kayo din. Gusto ko mga kapatid, ito isa ko pang kagalakan mga kapatid, na kapag marami kayong natututunan mula sa hindi lang sa mga services natin, sa churches natin, magiging masaya ang Panginoon kung yung mga naging blessing sa'yo na Word of God, isi-share mo din sa iba. Kasi kung nagbunga yan ng pananampalataya sa'yo, for sure, magbubunga rin yan ng faith sa iba. Okay? Through faith, we become righteous. Sabi nga dun sa binasa natin sa chapter 10, verse 10. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa puso, na inaari tayong ganap, nagiging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Pero, dapat, hindi lang nananampalataya, dapat sa bibig, ipinapahayag din. Ino-confess ng ating mga bibig. So sabi nga doon, through confession, salvation is received. Mga kapatid, napaka-significant kasi nitong confession sa panahon nila. Ano ibig po sabihin sa panahon nila? Guys, kasi nung unang panahon, dumating talaga ang mga Kristiyano sa darkest age. Ibig sabihin, naging bawal maging Kristiyano. Dumaan po talaga sa era ng ating history, especially ng church history, na kapag ikaw ay Kristiyano, talagang mabibingit sa kamatayan ng iyong buhay. Bakit? Maraming nagalit sa mga Kristiyano at hindi na natin iisa-isahin yung mga dahilan at kung ano yung nangyari sa kanila. Pero pinagdaanan nila yon. Ngayon, ang pagiging Kristiyano nung unang panahon naging patago.
Lihim silang, hindi nila ipinapahayag na Christian sila, mga kapatid. Kaya meron talagang tinatawag noong unang panahon na silent Christians. Maybe they were following other leaders, pero sa puso nila naniniwala sila sa Panginoong Hesus. Pero dahil sa takot sa takot nila sa kanilang mga buhay, hindi nila kino-confess na sila ay mga mananampalataya. Kaya guys, nung dumating yung panahon, hindi naman nagtagal o hindi naman naging permanent yung dark age. Kaya nga po, tingnan nyo, ang salita ng Lord, ang Christianity ay nakarating sa bansa natin. Kasi hindi naman naging permanent yung malaghim na sitwasyon noon ng mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, nung nagkaroon sila ng kalayaan, naging napakahalaga na ipinapahayag na nila yung kanilang mga pananampalataya. At ang maganda rito mga kapatid, sabi ni Pablo sa turo niya, okay, nananampalataya ka sa puso, pero kung ipapahayag yan ng iyong labi, ay tatanggapin mo yung kaligtasan. Ibig sabihin mga kapatid, may process na nakukumpleto kapag nag-confess tayo. So confession is the completion of what we believe. Amen? O mga kapatid, so kung yung pananampalataya in our hearts at confession through our mouth ay nagpuproduce ng salvation, mga kapatid, mamaya makikita natin. So ibig sabihin, confession is powerful. Confession is important. Confession of what we believe in is necessary. Amen? Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kapatid, kung nagpe-pray lang tayo in our hearts, tumutugon ng Panginoon, itong pag meron tayong ipapractice na confession, ina-accelerate niya yung katugunan sa ating mga panalangin. Hindi natin pa yung mga ibang key points, mga kapatid, na gusto kong i-share sa inyo. Hindi na natin pwedeng isipin na bababa pa mula sa langit ang Panginoon para tuparin ang mga panalangin natin. Kagaya ng mga iniisip ng mga taga-Roma na sinong susundo kay Jesus para bumaba, no mga kapatid? Ganito lang yan. Ibinigay na daw yung kanyang mga salita. We have our Bible. We have our preachers. We have our teachers. We have our friends na pwede rin pagmulan ng salita ng ating Panginoon. The Lord has given His word freely, lalo na sa generation natin, napakapalad natin. Why? Because left and right, front and back, marami kang word of God na maririnig. Amen? At yung mga salita na yun, nagpuproduce siya ng pananampalataya. Hindi mo na kailangan pababain si Christ. Why? Because His power is in us. Nasa puso na natin. Ibinigay ng Panginoon yung kanyang mga salita. Ang kailangan na lang natin, paniwalaan sa puso natin. The Lord is giving us the power to confess what we believe in. Guys, very powerful ang confession. Amen? Napaka-powerful ng ano yung pinaniniwalaan mo? I-confess mo. Okay? Kasi there is something that happens from the things we believe in when we confess them. May nangyayari. Okay, sa puso mo guys. Sa puso mo nananampalataya ka. Pero, may nangyayari doon, pero may mas effective na nangyayari kapag yung pananampalataya mo sa puso, i-confess mo. Guys, napansin niyo ang Panginoon, nung nilikha niya ang lahat ng bagay, paano niya nilikha? By word. By speaking. Sabi niya, let there be light. And nangyari yun. Nagkaroon ng light. Let there be heaven and earth. At nagkaroon ng heaven and earth by His own words. Mga kapatid, sabi ng Panginoon nung nilikha na niya ang tao, let us make man according to our image. Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Tapos itinuturo niya sa atin tong Roma chapter 10 na believe in your heart and confess it through your mouth. Ibig sabihin mga kapatid, kung ang Panginoon na kayang gumawa ng lahat ng bagay through His words,
Tapos nilikha niya tayo according to His image at meron tayong Roma chapter 10. Anong gustong sabihin ng Panginoon? Confess it. Dahil binigyan ko kayo ng kapangyarihan na yung ipinapahayag ninyo will come to life. Kung ano yung kino-confess ng labi ninyo will come to life. You believe it in your heart and you confess it through your mouth, then it will come to life. Amen? And therefore, confession is very powerful, mga kapatid. Mga kapatid, do you believe it? Then, confess it. Amen? Kung pinaniniwalaan mo siya, then ipahayag mo na siya. Yung word na yon na gumawa ng lahat ng bagay na yon, iniwan niya sa atin. Nasa puso daw natin. So anong gagawin natin? Kapag nasa puso natin yung salita ng Panginoon, then confess it. Confess it, mga kapatid. Meron akong share sa inyo, mga kapatid, na anak siya ng pastor. Bata pa siya. Tinuturuan siya ng tatay niya, kasi pastor yung tatay niya, na kapag nag-pray ka, maniwala ka, anak, na yung pinagpe-pray mo ay tatanggapin mo. Bakit? Kasi itinuro yan ni Jesus Christ. Na yung pinapanalangin mo, sino man daw ang nananalangin at pinaniniwalaan niya na yung kanyang panalangin ay tinanggap niya, tatanggapin niya ngayon. O di, okay. Ngayon, yung bata, sumakit yung tiyan niya. Tapos lumapit siya sa daddy niya, na pastor. Sabi niya, Daddy, my stomach aches. Sabi niya gano'n, masakit yung tiyan ko. Sabi nung tatay niya, okay, anak, mananalangin tayo. Naniniwala ka ba na pagagalingin ka ni Jesus? Sabi niya, yes, Daddy. Opo, naniniwala po. So nag-pray sila. In Jesus' name, amen. Nag-pray na. Sabi nung bata, Daddy, masakit pa din. Sabi niya ganun. Tapos sabi nung daddy, i-confess mo na magaling ka na. So, dahil masunurin yung bata, sabi niya, okay, I confess I am healed. Pero masakit pa din. Sabi nung bata. Tapos, parang natutuwa yung pastor, pero sabi niya, just keep on confessing it. Just keep on confessing it. Tapos yung bata, sabi niya talaga, alam mo yun, imagine niyo yung bata na nakahawak doon sa kanyang tiyan na masakit. Pero ang kino-confess niya, I am healed. Thank you, Jesus. I am healed. I am healed. Alam niyo, mga kapatid, hindi ko lang matandaan kung gaano katagal na sinasabi niyo ng bata na I am healed, pero masakit pa rin yung tiyan niya. Pero guys, the more she continues, the more she confessed yung I am healed. Thank you, Jesus. I am healed. Alam niyo, nawala yung sakit ng tiyan niya. Amen? At sa ating mga buhay, guys, makikita niyo yan. Guys, maniwala kayo. Maybe you have to start today. You have to start today. Alam ko marami kayong mga ipanapanalangin sa Panginoon. Guys, tandaan nyo, di lahat ng prayer ay pagmamakaawa sa Panginoon. Kailangan matutunan natin in our spirit, the time for begging is enough dahil kailangan mo na mag-start mag-confess. At minsan guys, mararamdaman mo yan in your spirit na parang hindi na natutuwa si Lord dun sa paglapit mo na lagi kang nagmamakaawa. Minsan, after mo marinig to, mga kapatid, this is one thing I'm really sure of. Mararamdaman mo to in your spirit. Dahil napakinggan mo na yung salita ng Panginoon. Mararamdaman mo to na darating yung panahon na yung pananalangin mo, parang hindi ka na kino-convict ng Lord magmakaawa. Parang sasabihin sa'yo ng spirit sa puso mo, stop begging, but start confessing. Then guys, magkakaroon ka ng another level ng yung prayer life na yung specific na hinihingi mo, hindi mo na ipinagmamakaawa sa Panginoon. Why? Because you are already believing in your heart na tinanggap mo na yung hinihingi mo. And now, what you are going to do is to start confessing it. Confess, confess, confess. At tandaan mo, mga kapatid, the more you confess, nire-release mo yung power, yung powerful word ng Panginoon that created heaven and earth. You have that power. Why? Dahil nasa atin ang salita ng ating Panginoon. Guys, believing in the heart, diba? Plus, ano yung sabi dun sa binasa natin? Confessing through the mouth. Anong nagiging result? Salvation. And guys, what is salvation? Eternal life. Believing in your heart and confessing it in your mouth
ang result, ang tatanggapin mo, salvation. Mga kapatid. And guys, yung salvation niya guys, eternal. Ibig sabihin, napakalaki niyang tinanggap natin nung nanampalataya tayo sa puso at nagpahayag ng labi. Pero guys, tingnan nyo i-compare natin yung salvation na eternal dito sa mga pinagpe-pray natin. Maybe we are praying for our sickness. Nagpe-pray ka ng para sa finances. Nagpe-pray ka ng wisdom, ng guidance, ng safety. Guys, imagine nyo na, puro temporal lang yung hinihingi natin at panglupa lang. Pero yung tinanggap natin, unang-unang tinanggap mo nung nanampalataya ka sa puso mo, na kinonfess ng iyong labi, guys, eternal agad yung tinanggap mo. Hindi mo yan kayang bilhin kahit magtumama ka sa loto na pinakamalaking tama mo sa loto. Hindi mo kayang bilhin yung eternal life sa heaven. Pero tinanggap ng isang taong nanampalataya sa kanyang puso at ipinahayag yung kanyang pananampalataya sa kanyang labi. Mga kapatid, paano yan? Yung healing, yung provision, yung wisdom, yung jowa mo, yung asawa mo, yung anak mo, mga kapatid, lahat yan temporal lang, panglupa lang. Amen? Hindi ba yan kayang ibigay ng Panginoon? Guys, mga kapatid, ulitin ka, don't stop praying. But if you believe in your heart, then start confessing it. Amen? Dahil mga kapatid, alam ko lahat tayo, magkakaroon tayo ng mga kamanghamangang experiences. Amen? Ulitin ko, prayer is so powerful. Amen? But confessing it will accelerate what we pray for.